sa private, sa private. But they will, siyempre, di ba pass on din nila din dun sa... Regarding po sa public cemeteries na gagawa tayo ng butas na para sa mitay or any viruses na namatay na ilalagay natin. Yung magpapagawa natin, it's either sa city government po ba or sa barangay fund? Sa city po. Yung sa alas po, sa city. Yes po, yes po. Yes, meron. Balik ko na po may tanong lang kay sa alas. Kasi pag-alam ko doon may Catholic cemetery, may alas o may public mission. Kasi meron po tayong Catholic cemetery at meron din po tayong public cemetery sa barangay alas. Sa barangay alas mo yung may libig po na patay noon sa public may libig. Sa public. Ayos po. Kasi kapag ganyan po na ang barangay po yung operation, kayo po mismo ang magpapamuhay doon sa butas. Yes po, kayo po mismo. Kasi kayo po yung nag-operate ng cemetery, kayo po yung main charge. Paano po yan, sir? Yes, nakalagay ko kasi doon na yung mga cemeteries na mag-i-distribute po ng COVID site, yung COVID site. Di ba mag-prepare ng dalawang butas yung nakalagay dito sa ordinansa na ready para sa burial. Ang tinatanong niya kanina, pagkaintindi ko, sino ang gagawa ng butas? City ba o barangay? Ang tanong ko na sila yung gagawa sa barangay po. Magkakaroon mo kasi ng problema rin sa budgeting namin kasi sorry, Mr. Light, yung barangay po ang gumawa alas cemetery? Yun po ang sinasabi sa may public cemetery na minamanis mga alos, pero may Catholic po na siya minamanis mga simbahan. Pag simbahan mo siguro, ayaw ko natin ito mga Catholic. Wala. sa simbahan po yung mga nangyari sa amin. Yun kasi sa pagkakaalam ko, bilang sa barangay maintenance, ang tutorero ito ang solusyon ng barangay o simbahan. Pero yung cemetery o Catholic yun. Alam ko may kasama ang Catholic kasi ang Catholic nasa harapan. Ang pagkakaalam ko, bandang likod is public cemetery. Yes po, may ordinansa pa kayo na nagkaroon po ng public cemetery po sa ano. Kasi pag meron kita niyo po yun para ma-check niyo po ano yung right, yung power mo po. Kasi siyempre... Anyways, ang initial na naman namin, if it's a Catholic cemetery, yung simbahan ang gagawa. Pero if barangay ang nagpamanage, siyempre, the city, the barangay is under the city. We can assist you with that. Di ba, Engineer? At tutulungan kita, Engineer, ito mag-alala. Kung tayo mag-uungay. Kasi kaya gusto nung alam mo natin kung may kagawa dahil una, yung sinasabi sa amin noon, pero yung previous leaders Roman Catholic yung cemetery yung puno. Kaya tinatanong ko, mayroon pa ang barangay na separate na hindi naman sa barangay. Siyempre, pag barangay po yun, talagang sa city po yun. Overall. Pero pag sa mga Catholic, siyempre, sa sila. Dalawa po yung overturn, ibig sabihin po yung sa Catholic cemetery, mag-prepare po sila ng space para sa dalawang butas. And then yung sa public, dalawang butas ulit. So, paano po sila nagbabayad? Pagka sa public, sa city sila nagbabayad. Pagka sa Catholic, saan po sila nagbabayad? Sa pagka matahiwala. Okay. Kasi ang objective po it will do 4 holes doon sa cemetery na ideally. Kasi ang goal po nito is kunyari, isang kababayan ng taga-Alos, meron po siyang choice. Gusto ko bang ilibing sa Catholic o gusto ko bang ilibing sa public? Yun po yung parang train of thought natin. Hello sir, ako naman po. Sa amin po kasi dito sa city, yung Roman Catholic po dito,
patong na lang. Wala nang lupa talaga. Siguro pag gano'n, hindi na siya kasama sa... Hindi na po kayo kasama sa... kasi wala na po yung space. Wala na po talaga ng tingin. Unless gusto niyo pong magpatong sa iba. Yun. Pero kung kailangan natin agad, bago pa magawa yung... Saan naman po namin nilalagay kung private po, kumari sa akin po yung medyo talaga po ibang tao, ipapabago ko sa medyo ng nanay ko. Tsaka isa pa po, yung sa Catholic po, pag wala pong namamatay, wala pong nagbabayad ng renta. Wala po yung talagang parang sa city na they're obliged to pay the renta. Pero sa amin po, pag may namamatay lang, doon po sila nagre-rent. Usually, hindi po talaga nila nire-rentahan na magmamakama po sila na wala na lang kami paligid magpaparent na kaya. So, yun na po ang na simbahan, hindi na kami nagpaparent minsan. Madalas po yan. Parang reserve po? Paano po ba yung red? Yung mga, mga nakalimutan niya may nicho, may mga nahukay, mga Diyos. Wala. Hindi po sila nagre-rent pag wala ka mamatay. Kumbaga, hindi ako pwede mag-reserve ng pwesto ko doon. Tama po ba? Wala pong space. Pero natalis na kayo ng talaga. Lupa or karamihan po kasi doon, sir, may mga masaligi. Meron pa yata kayo doon. Makarami po yung mga masaligi, mga kanumaan. Pumutang sa ako ng Actually po, ang alam ko sa mga Katolik dahil tumutulong din po tayo maglinis doon ng preparation po ng every celebration natin na also system. Yung doon sa mga Katolik po talaga dahil na-observe din po namin, wala na po talagang vacant space na available para doon sa designation ng viewers as COVID. Kaya yun po talaga yung problema. Although ang pagkaroon ko naman po, kapag pumunta po sila doon at may living, may kontrata yung po ata na inireview sa simbahan na every 5 years. Hindi lang po alam kung magkano talaga ang bayan, pero nababasa po minsan yung mga nakalimutan. Pag hindi na po namatayan, hindi na po i-renew. Yes po, yun po siguro. So, pagka wala lang yung space, talagang hindi po siya covered ng ordinance. Pero ang tanong ko po, for example, yung isang may-ari ng mausoleo doon, namatay due to COVID yung kanyang kamag-anak. Gusto niyang itabi sa kanya. Papayag po ba kayo? O hindi pwede? Hindi pwede. So, they have to choose a memorial park na pwede or the public. Sa public. So, hindi dahil sa bawal, more of pero dun po sa Columbario, walang problema. So, please take note. Last na po. Regarding mo sa confidentiality, so paano natin ilalagay ito sa confidentiality? Tapos, kung natapos ang great pandemic, meron po tayo vaccine. So, meron po ng experience. Ito na po yung magiging batas na natin. Kasi, nagkaroon tayo ng ganito because of the pandemic. For now, kanina inisip ko kung dapat bang regulation to. Since open-ended naman, wala pa namang definite.
parang ito na po yung magiging new normal natin. Kasi communicable diseases na. Ongoing naman yung HIV, ongoing yung ibang SARS, yung COVID lang yung baka magka-vaccine. In the event naman na talagang, kaya nga na-general natin ang communicable. Pero in the event na talagang hindi na siya practical, that's something that can suspend the certain or from 2 gawin 1 na lang, or gawin na case analysis. Pero for now po, diretso po. With regard to dun sa confidentiality, what do you suggest? I think na-cover naman siya yung PILG, so do you think explicitly say pa na yun na, kung saan worry ko lang, wala pa naman mangyayari. Pero, what if, yung mga yun? So, yun naman tayo family. Alam naman natin yan kapag kahit kami rin experience namin, yung isang member ng family namin nagkaroon. So, tingin sa amin, lahat kami may COVID. Okay na din man. Kahit minsan natakot sila sa amin. Wala ako yung COVID. Ikaw din ba? Ayaw sa ako. So, yung feeling na gano'n. Okay, so, kung ililipid sila doon, positive, ililipid sila doon, then, nagkaroon sila ng trauma. Kasi kami, yung ibang member ng family na hindi nakakaintindi, talaga nagka-trauma sila. Then, siguro, nakalipas nila, naging okay. What if, yung family na lugar, okay, na-trauma sila dahil sa pagdating mo dun sa libingan, parang feeling niya, pinagtitilihan sila, kinakatakutan din. Kakasuhan kami ang mawala ng confidentiality. Dahil doon yung nilagay, kasi doon nga lahat ng mamatay ng communicable diseases. Actually, hindi lang naman sa COVID-19 yung issue ng confidentiality. Kahit sa AIDS, hindi mo pwedeng i-divulge yung tao matay sa AIDS. Kakasuhan ka pa rin. Civil case ka. Pero yun, what if parang dumating yung doktor, anong gagawin mo nito? Kasi talagang i-isolate mo siya eh. At yung mga tao, wala naman for sure. Paano mo dumating sa doktor? Kung sakaling dumating naman sa puntong yun, pwedeng ihahabla kayo. Pero ang pulpak naman ninyo, yung ordinansa. Legal naman yung ginawa ko. So, malamang sa malamang, magdidismiss din yung appeal nila. Ngayon dun sa nangyari hindi maganda dun sa concern na tao naman. Alam natin na halos lahat naman ng bakas natin may pumupunta eh. May masasagasaan niya na interest. Ang pinabalansin mo yung interest ng isa at interest ng isa. Parang naman itong conflicting interest yan. Ngayon mamimili tayo which will serve the most. Ang pa natin dito is mag-prevent yung pagkalat ng communicable disease na yun sa mas marami. Hindi natin pwede sacrifice naman yung interest ng mas marami kaysa doon sa isang pamilya, diba? Kung may mangyari mo sa kanya dahil doon, eh, part naman ng yan eh. Part naman ng buwan. Hindi pwedeng dalhin natin yung interest ng isang tao sa may compromise naman natin yung health ng mas marami. Halos karamihan ng patas natin ganoon po eh. Kaya kung minsan, mahirap din yung sa lugar natin na magbabalance lang dalawang conflicting interest. Pero at exercise the police power of this state, kailangan natin gawin ito. So, kung may masasagasaan dyan, posisyon ako, pati ng buhay yan eh. Isang favor na lang po ako, kung dumating mo sa punto na yun, kayo mo ang natawin namin. basta may fee. So, any other questions po? Yes, ma'am. May ano lang po ako. Siguro, minimal na naman talaga tayo sa point na yun na magkakasama. Kasi, in the first place, alam nila kung saan nilalagay yung family member nila, di ba? Alam nila na ito rin designated na place. At saka po, alam po bang family members during the burial or interment? Hindi. Positive po. Suspect, PUI,
batas po ay at least Two adults. 2 adults pa. Parang witness lang. Yung ginagawa nila doktora doon, kapag natapos ng review, yung family mismo na na-expose doon sa patient, kinukuha din ko ng sinusyon. Pag negative, pwede na po bukas. Pag positive, syempre, yun po yung kukuha din hanggang gumaling. Kasi may kaso po tayo na kung inarkamali yung sanusin, nag-positive yung patient, namatay, yung dalawang member ng family na nagkasikaso nag-positive din po. Tapos, siyempre, nag-positive, in-isolate po yun. Then, gumaling naman, kaya okay naman po. If I may po, ang problema mo doon pag may kasamang family, expose din mo yun. Kawawa yung maghahatid sa kanila. After nung they could kasi, halimbawa, yung team ng kumuha, dalawang dirty guy, isang clean guy. Now, yung clean guy, siya yung magsisecure ng disinfection nila. Nandun on-site, doon sa hospital, then doon sa cemetery. Now, after nilang ma-execute lahat, yung process, yung BFP, i-decode na sila. I-decontaminate na sila. Or i-disinfect na sila. Paliliguan na sila, paliliguan. Pati yung sasakyan. Now, ang isang experience namin, yung family niya sama, na positive, sumakay pa doon sa sasakyan, hinatid pa namin. Tapos na silang nakakini. Now, kung hindi man sa akin sumakay, sa inyo sumakay, patay ka. Sa suggestion, walang family na po pwedeng nandoon kung wala silang sasakyan. Pero sa akin, sinasabi namin, hindi po pwedeng sasama talaga yung family. Kung meron man, hindi yung direct contact outside from afar. Kasi, mako-compromise yung health security, health ng mga nandoon na natapos ng Yes, so, tama po yun. Pero sa tigas minsan ng family kasi magagalit eh. Di ba, na-experience natin, no? Ayaw na niya lapitin, pero nagagalit. Sabi, kahit ano daw, makita lang na mai-living. Kaya minsan kahit ayaw natin, di ba, yung pasok na mga yung family kasi. Pero sila, pwedeng sarili nilang sasakyan na nabibilit sila. Yeah, sana po. Hindi na sila kaya ng funeral. Pero nangyari ko sa inyo na hinatid yung nanay, wala siyang masakyan at takot na rin yung mga magsasakay sa kanya. Kasi positive yung aso. Hinatid din na yung tao ni Pastor doon sa bahay. Pero negative naman pagkatapos. Nung iba lang nag-negative naman. Positive yung pasyente niya. Negative PUI, kasama yung family. Nag-positive yun. Yung kalura yun. Meron bang isa? May isa pa. Yung kalura din nag-induce sa may